Naku po, 11 senador nakitang pumapasok isa-isa dito sa opisina ni Juan Bull, no? Dito po ay nabubuo na naman ang kudita na may sinasabi sila na niniligawan nila si Chis Escudero na kapalit ng pagiging SP ulit ni Chis Escudero kasi si Juan Bull po walang pag-asa maging SP ulit. Bakit? Tinakwil na nga siya ni Legarda. Isipin mo sila magkakaututan dila dyan ni Legarda, nakita kasi ni Legarda yung anak niya inaapi na di ba? Hindi lang yon, nakita niya walang direksyon yung committee na bawat isa na nasasakupan at lalo na Blue Ribbon, no? Kaya iniwan ni Legarda, bumoto ng yes kay Cayetano. Ngayon, nililigawan nila si Chis Escudero. Kasi kung titignan nyo ito isa-isa sila pumapasok. Opo, isa-isa sila pumapasok ito po, ayan Dumalo rin si Senator JB sa caucus ng minority bloc. Matatanda, nag-abstain din siya sa botohan kaugnay sa pagbabago ng liderato ni Tito Sen. Ayan naglalakad pa siya. Ayan papasok siya dun sa opisina ni Juan Bull, no? At dito nga explain natin. Yang etong mga tong kahit nagboto kay Cayetano, solid yan. Solid yan. Kasi bakit? Yung 2 bilyar, alam mo naman, alanganin sila dyan pag nananatili pa sila dyan kay Juan Bull, no? Ang pwede lang lumipat dito, may chance silang lumipat dito, nasa ngayon, si Escudero lang. Bakit? Kasi gagawin nilang SP, no? Ayon po dito, sabi, Chis Francis Escudero umano'y handa ng kumala sa majority block. Di natin alam kung gano'ng totoo to. Lumabas ang ulat na nakahanda umano si San Francis Escudero at hindi bababa sa 3 pang senador ang kumala sa majority block ng Senado. Maaari ang kakalas dito si Chis Escudero at susundan John kay Chis Escudero. Maaring 2 bilyar na naman. Di ba? Pero ang kasunduan siguro ni Juan Bull at nagkokoko sila ngayon, bakit natin ako na pinag-uusapan, no? Malamang yak sa kuyan, no? Sa pagiging kudita na naman dyan sa Senado. Malamang sa malamang, ang kasunduan, ito, si maging Senate President si Chis Escudero. Kasi kung magiging Senate President ulit si Juan Bull, hindi na papayag. Kulang sa numero at ayaw ng ibang senador. Kaya may pag-asa sila, sa isang kondisyon, magiging majority ulit sila Juan Bull, basta si Chis Escudero ang uupo. Siyempre, papayag naman si Chis Escudero noon kung gano'n na mangyayari. Kasi alam naman natin, galing siya pagiging SP ulit, SP si Chis Escudero. Pero hindi natin tiyak na si Chis Escudero kung gagawin, kasi ang pinakamalaga dito po, ito pinakamalaga Hindi naman boto ng impeachment ni Sara Yung impeachment ni Sara, marami sasabi, ibabasura yan ng Senado. Di ba? Ibabasura yan. Hindi dito pinag-uusapan ang impeachment ni Sara. Ang pinag-uusapan, common sense lang. Huwag kayong magpalin lang. Huwag kayong madadivert sa ibang nagsasalita na kaya nagkakaganito sa impeachment ni Sara gusto harangin. Hindi po. Matagal na pong harang yan, sabi ni Senator Rodante Marcoleta sa programa ng NET25. Dahil 16, di makakabuo sila. Dito nga, ito na lang, video ko example Dito na lang sa kakaunting numero sa pagbuo ng SP, ulit nahihirapan sila Kailangan muna nila manligaw ng ng kasunduan kay Chis Escudero o kung kanino man para lang maging SP ang isang tao, mawala lang si Cayetano What if pa kaya ang impeachment, di ba? Kung hindi kulang sila, siyam na kagad ang dating team nila Marcoleta, nila Amy, siyam na. O paano sila makakabuo? 24 lang ang senador. Di ba? Magiging 15 lang sila, kulang sila. Kaya dito, ang ginagawa nila, double purpose. Gusto nila ligawan si SP Cayetano ng kapalit ng SP. Yan ang nakikita natin. Siguro, kinakausap ni Juan Bull, hindi ako magiging SP, ikaw na lang, Chis. Pero, yung dalawa, matatangay papunta kay Chis. Di ba? Pero, susubukan pa rin nila na maging 16 sila para bumoto kay hindi na mag-convene o mag-convene o basta bumoto ng yes kay Sara to impeach na. Di ba? 15 nga lang sila, wala silang magawa 'Di ba? Kaya dito natataranta na lahat sila dito. No, kasi ito pa. Ang sabi pa dito, teka lang developing news, Escudero, 3 senador umano'y tatalikod sa mayorya para patalsikin si Cayetano sa Senado. Ewan ko na lang kung nasa konsensya nyo. Kung sino man senador sa inyo, hindi ko alam. Pero sige, ganito na lang. Kahit sino pa patalsik nyo, sino pa umupong SP, wag lang si Juan Bull. Bakit? Sana ibalik nyo si Senator Dante Marcoleta sa Blue Ribbon. Napakalagang usapan.
ang lahat ng problemang ito, tandaan nyo ang problema sa langis, problema sa lahat ng bagay, dito nangyayari ngayon. Sa nangyayari lahat-lahat, pagpalagay mo lahat-lahat na, alam mo, isa lang ang solusyon. Pag natuklasan ng mastermind ng flood control issue, matatahimik na. Oh, diyan sila nag-iiba ugali nila eh. Dahil ayaw nila, gusto nila pagtakpan yung mali-malita nakuha eh. Pag yan natuklasan na, imagine, bigyan ko kayo senaryo. Natuklasan bigla, si Marcoleta na nakaupo. Nagsalita na lahat, si Martin, 18 Marines. Tinuro ng mastermind at iba pa. Kakasuhan lahat, may matatanggal sa posisyon. Giginhawa ang sambayan ng Pilipino. Mawawala na yung mga pakilamera ng mga horror na sila natakatanggap din. Sipin mo, napakaluwag nun. Kung ito matuklasan kagad, hindi natin alam kung ang ilalagay sa SP, baka may maleta rin. Hindi natin alam eh. Ang siguradong walang maleta dyan, si Cayetano, si Marcoleta, yan ang mga sigurado dyan walang maleta, pero hindi natin alam iba kung meron. Di ba? Huwag tayo pasisiguro, hindi porket kakampi nila si Hector Marcoleta, wala nang natanggap. Kaya dito, talagang hindi natin talagang lahat nanganganib sa mangyayari, kaya nga papalit-palit. Hindi kinakakata papalit-palit ng SP. Pwede ba 'yon? Kasi naghahanap sila ng mga pagkakataon na wag sila madamay. Di ho ba? Yan ang aking ayan Oh. Umano'y handa kumalas daw si umalis Tapos ang sabi ni Ping Lacson, simply untrue. Syempre tatanggi mo 'yan, hindi totoo, di ba? Ganyan sila ngayon eh. Ngayon nagko-caucus ngayon sila na pumapasok sa opisina ni 11 sila doon yun, malamang. Kasi siyam na sila eh. Plus dalawa. Pumasok si ano to? Ito si JBRC to. Tapos papasok pa diyan si Subiri mamaya. Ganoon din 'yon, di ba? Isabi on sila. Naghahanap sila ng pang 13, pang 12. Siguro si isa sa mga bilyar o si Chis Escudero or kumpleto na siguro. Isa lang mawala sa kasi wala na si Bato eh. Matatalo ngayon sila Cayetano ngayon, no? Pero sana wag naman. Wag naman. Kung mapalitan man ilagay si Cheese, sana naman, walang ibang pinakamahal ngayon. Importante ngayon, maibalik si Senator Rodante Marcoleta. Wala ibang talagang mahalaga ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Yung impeachment na yan, wala na ibabasura na, iyak na yung mga yan. Sa akin lang, chorya ko lang ibabasura ng impeachment na yan, wala na. Ibabasura yan, maniwala kayo. Yung impeachment ni Sara, naniniwala si Senate President Alan Peter Cayetano na walang dahilan para magbitiw siya sa pwesto. Walang dahilan talaga. Pautot lang nila yon. Gini-pressure na lang itong mama para magbitiw talaga. Pinipressure nila. Di ba? Kasi nga, malapit na sila mabukong. Kung mapipilitan man siya bilang Senate President as taas noo siya umano itong tatanggapin dahil sa ilalim ng kanyang liderato, ay hindi natibag ang National Bureau of Investigation ang institusyon. Tama. Di ba? Kung matibag man siya, at least napatunayan niya, hindi siya traidor sa bayan. Hindi katulad ng iba. Pinapatibag. Ginagamit ng ICC ang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng NBI, tapos pinapatibag ang kapwa-ahensya ng ang isang branch ng gobyerno, ang Senado. Di ba? Tatlong branch yan judiciary, legislative, yung isa, isa? At least hindi na patunayan ni Cayetano na taksil siya. Hindi katulad ni One Bulls University. Taksil, alang-alang wag mabuking ang mga amo at kung sino man na magtanggap na mali-malita. Yun lang yun eh. Ganun kasimple lang yun, no? Ayan, no? Yan ang mangyayari ngayon. Yan ang mangyayari kung sakali mamaya abangan natin to. Biglang panunumpa. Pero di natin alam yan. Hindi sigurado yan. Pero yaan nyo, sige. Pakinggan natin si Alan Peter Cayetano dito. 2 Chronicles 20:12. Ito kagandahan kay Cayetano. Lagi may Bible verse. Pakinggan nyo. For we are powerless against this great multitude that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Yan po ang pinadalang verse ni Brother Joel, ni Senator Joel at 10:48 a.m. today, because we do feel the forces ganging up on us. Ito po ang sinagot ko sa kanya ng 11:38 a.m. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. So first and foremost, I'd like to welcome you here today for the prayer.
I do not know if this is a prayer. I know for a fact that this is an assembly of people who love God and who want to submit to God. Okay, ito ipapaliwanag ko ha. Inaasar nila, binabati ko sila si Cayetano na, maka-Diyos ka, maka-Bible ka, pero nangaagaw ka ng pwesto, masama ugali mo, yung 10K. Tandaan nyo, hindi batayan ng masama ugali, ha? Ang pagsunod sa Panginoon Diyos. Tandaan nyo yan, ha? Kasi ang nabuhay to mga to, akala nila, yung pagsunod na mabuti, Papa Jesus, Lord, uy, wag yan, mabait yan, uy, wag yan, mabait-bait yan, tulungan natin ang kapwa. Akala nila, yun na nakalulugod sa Diyos. Hindi na nakalulugod sa Diyos. Meron bagay na nagmamalasakit ka, pero paparusahan ka pa rin ng Diyos. Oo. Bakit? Hindi mo sinunod ang gusto niya. Halimbawa, bigyan ko kay sample. Doon kay, naalala niyo yung kalabaw na kwentong sa Bible ng kalabaw? Ha? Dumadaan yung kalabaw. Sabi ng Panginoon Diyos, sa kaba ng tipan, huwag mo nga hawakan niya kahit anong mangyari. Utos niya yon. Eh yung tao na talisod yung kalabaw, malalaglag yung kaba ng tipan. Ha? Anong ginawa ng lalaki? Hinawakan, nagmalasakit. Tanong, yung tao ba, kabutihan ba yung ginawa niya kasi malalaglag yung kaba ng nasa likod ng kalabaw eh? Nagmalasakit o hindi? Nagmalasakit. Tama o hindi? Tama. Mabait o hindi? Mabait. Nagmalasakit eh. Pero ang ginawa ng Diyos, pinarusahan siya. Kasi paimbabaw siya. Ha? Hindi porket kabaitan mo, yun ang makapagpapalinis sa iyo. Hindi ganon sa Biblia. Ha? Kung magbabasa ka ng Biblia, kahit maging ano, kaya nga si Kristo, nakita nyo? Siya mismo yun nagwala doon sa harap ng mga sambahan. Bakit? Nagtitindaan niya kayo ng mga isda dyan sa harapan ng aking bahay ng Ama. Nagwala. Yung apostol niya, tinaga yung tenga ng kasama. Bakit? Uhulihin si Kristo, tinaga. Yung ba masama? Kung titignan mo ang akto nila, para masama sila, pero hindi. Dahil pag sila, iba yung sumusunod sa sarili mong kalooban. Baka paniniwala nyo lang yan. Ganon din tingin nyo kay Cayetano. Ang sama-sama ni Cayetano, ganyan-ganyan. Akala nila, bakit anya relihiyon? Kung sa relihiyon niya, ba't buboto ng magnanakaw? Kahit bumoto ka ng mamamatay o magnanakaw, hindi ka magiging masama sa Panginoon Diyos kung sumusud ka sa Kanya. Yun ang mahalaga. Di ba? What I do not know is if this Inaano na si Cayetano dito. Hindi, pinapaliwanag ko na sa isa. Kasi marami ngayon nabubulag Basta sumampalataya lang sila anya. Basta umano lang sila, maniwala mabait sila. Sila, makadiyos na sila. Hindi gayon ang pagiging pamantayan ng makadiyos. Tandaan yan. Ang pamantayan ng makadiyos, kahit masama ka, sumusunod ka naman. Hindi ko sinabing gumawa ka ng masama. Kasi katulad ng magnanakaw, nakapako sa krus, iniligtas pa ng Panginoong Jesucristo. Bakit? May kapatawaran kasi sa puso niya. Hindi katulad nila, walang kapatawaran sa puso. Ayaw kasi ng Panginoon Diyos yun Ang tawag sa Biblia diyan, mapagpaimbabaw. Ayaw ng Diyos yan. Yung ginagawa ng ugali nila, ayaw. Mabuti pa kay Cayetano. At least nakakapagsalita ng salita ng Diyos. Kaysa kay One Bull, kaysa inyo, ng mga ibang vlogger dyan. Di ba? Wala. is the beginning of my journey. Hindi, pasensya na kayo Pinapaliwanag ko himay-himay sa inyo para mas maintindihan nyo. Tuloy na natin. The Senate President, or if this is a despedida. Ano daw, ito totoo. Dito kasi sinabi niya, daldal natin, di natin maintindihan tuloy. Last na, ito na. Ulit natin, ano sinabi niya? As the Senate President, or if this is a despedida. Mukhang namamaalam na. Si Cayetano, mukhang alam niya kahihinat na niya. Pero okay lang, di bale. Because unlike the office of the mayor, the office of the barangay chairperson, the office of the president, which are elected by the constituents, the Senate President serves at the pleasure of the majority of the Senate. For me, it's very significant because the number 13, in my limited knowledge of Hebrew language and culture, is about change, about a seasonal change. And yesterday, someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. No? So hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7, 8 days lang po tayo. But what I do know is this. The similarity between life and the Senate presidency is this. Life is from dirt to dirt. Diba po? Pinanganak tayo, si Adam ay galing sa lupa,
siya ay bumalik, nung Tama, nung ang physical niyang Tama. katawan ay namatay, tama. bumalik sa lupa. Ang galing ni Cayetano, no? Parang kamukha kami na gumagamit lagi ng Biblia. Ito naman kasi, sasabihin ng mga hindi marunong, anong koneksyon ng mga SP mo sa politiko sa paggamit ng Biblia? No, wag mo sasabihin yan. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ngayon, mapahistory, mangyayari pa lang, magaganap pa lang, naganap na, ha? At sa lahat, sa ilalim, ibabaw, karagatan, sa lahat ipapawid, lahat ng ginagawa ngayon, may kaugnayan sa sinasabi ng Biblia. Saka mo lang malalaman niya pagipit ka na eh. Kakapit ka na eh. Lord, ba't mo ako pinabayaan, Lord? Oh, saka ka magkukumahog ngayon. Yung dati, di mo siya sama Biblia. Pakatwira mo, anong connection anya ng Biblia sa pagiging politiko? Nagkasakit na malubha. Ayun, nagawak ng Biblia. Ayun, naniwala siya sa sinasabi ng iba. Totoo yan, real talk yan. Diba? Our earthly father, Adam, came from soil. And when his earthly body rotted, it went back to soil. So what matters is not when you're born or when you die. What matters is what you do in between. So my ascent from councilor to Senate President is galing ako sa lupa. I came from the most simple, a little bit of an advantage because my father was already in politics. No? But one day, I will leave this office. Maybe today, maybe a month from now, maybe after the impeachment, who knows? Tama. But what matters is what I do in the middle. Tama. So as I'm speaking or in between those two dates, remember we're often asked, Pastors, if I accept the Lord Jesus Christ right now and I am saved, sana kunin na ako ni Lord. Why? Because it's easier to die for God than to live for God. Diba? The moment, the whole... Yan ang wala si Juan Bull. No? Anya, kahit ano, may pa-Diyos-Diyos pa. Tinutukso nila. At least maka-Diyos yung tao. Kung makagawa man kasalanan tong tao, kasakiman, at least tumatawag siya Diyos. Sabi niya ng Biblia, at least may masasabunot. Eh sa inyo. Kasakiman pagtatakip na, wala pang Diyos. O, ano mas maganda? Hindi kasi may pagpapatawad. Ang Diyos kasi may pagpapatawad eh. Oo, sa ginagawang, yung mga tao ayaw maniwala talaga, yung mga nagsasabi, ay ako naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ako gumagawa ng kasalanan, ayoko. Wala nun, ayaw ng Diyos ng ganun. Ayaw niya nun. Mas maliligtas pa nga yung mga taong makasalanan eh. Kaya nga si Kristo naparito para sa makasalanan eh. Di ba? Oh. moment Hindi sa mga mapagpaimbabaw ayaw niya nun. that we receive the Lord Jesus Christ. Hindi, kaya ako nilalabas to kasi si Cayetano, nagpipreach niya yun ng kanyang Word of God eh. At in the same time, sa nangyayari ngayon, i-connect ko. At sa pagkakataong ngayon, gusto ko malaman na sa katauhan o sa nakikinig sa akin na marami kayong matutunan. Diba? Gigising kayo sa katwiran. Diba? Kasi kasi naniniwala ako kapag kayo nakakarinig ng matatalinong tao nagsasalita, naniniwala ako yung mga nakakarinig tatalino rin. Mabubuksan yung kanilang kaisipan. Eh kasi iba kasi sa inyo nakakapakinig sa hindi naman marunong eh. Basta nakichismis lang, okay na eh. Kaya hanggang ngayon, hindi kayo maano eh. Kasi ang tao naniniwala ko, pag ang isang tao naglalaro ng halimbawa ng sports, hindi marunong yung naglalaro ng sports. Billiard, boxing, basketball, hindi marunong yung pinapanood mo, hindi ka magiging matututo eh. Pero pag magaling yung pinapanood mo, gagaling ka rin eh, kahit di ka galaro eh. Nagkakawa ka ng idea eh, na-inspire ka eh. Diba? Kaya ini-inspire ko kayo lagi sa lahat ng mga salita ko. Leo, and we are born again is the greatest moment in our life because that sorry, I don't know who to quote, but that God shaped hole in our heart Tama. is suddenly filled, diba? So people use the day they got married, the day their son or daughter was born, Tama. diba? These are all great days, amazing days, days that you will not trade in. But that doesn't compare to the day that you are reconciled with God. But it is difficult the second, the minute after. You might not sin physically, but in your mind that's there. So my point is, it is difficult to navigate as Senate President. I don't expect you to agree with all of our decisions. But I'd like to tell you the truth.
Sometime in 2003, the attack on the Senate began. The attack on the Senate was not on Wednesday, May 13. And let me Okay. clarify. When President Marcos called me to say, I want you to know it was not the military, it was not the PNP, it was not the NBI. I told them to stand down. I believe him. I believe him. As a leader, I do tell people to charge or stand down. I do tell people, makialam, wag kang makialam. But they don't always follow. That's why I told the President, sir, Secretary John Vic is here. The Chief PNP is here. I'm not sure if I said the Chief PNP, but the PNP is here. They will do a investigation, an independent investigation. Technically, I could have rejected their offer for investigation. I don't know the technicalities there because, of course, someone had to investigate. But what I thought was prudent was that mag-joint yung ating investigation. General Mao is there in the back, and he had reservations. He had no reservations of sharing the CCTV. He had no reservations of a joint investigation. But there were periods in time where the PNP Ganyan talaga pag ayaw ng ano nila SP. Hindi dahil ayaw nila si SP sa pagkatao nila. Yung iba ibang pinklawan ayaw nila si SP. Pero ayaw nila si SP dahil marami matutuklasan pag si SP na. Si Cayetano ang uupo. would interrogate or talk to the witness alone. Bakit si Chis Escudero papalit? Bakit si Chis Escudero diba? Balita ngayon bakit si Chis ipapalit? Eh kasi nga desperado na yun eh. Hindi si Chis sila Juan Bull eh. Pag si Juan Bull natakbo, hindi siya makakuha ng 30 na boto. Baka 9 lang o bumaba pa. Kaya kailangan nila si Chis. 'Di ba? Kapalit pagiging SP ni Chis, 'di ba? Nawala kami. And I put to ease Para si ang siguro kung iko-condition pa nila, o sige Chis, anya ito scenario lang to O Chis, sige ikaw iboboto namin basta palitan mo si Cayetano. Ikaw maging SP, ikaw maging Senate President, pero wag mong papalitan si Lacson. Maaaring ganyan. Tama, pag ganyan ginawa nila, hindi pinalitan si Pinky, na Blue Ribbon, isa lang ibig sabihin yan, ayaw talaga nila malaman yung mali-malita yung flood control issue. Yun naman talaga eh. Hindi ang impeachment, hindi to impeachment. Yun talaga, wala nang iba. Ayaw itapik ng mga ibang vlogger yan. Yeah. his, I said, noted your objection, but we have to show good faith. We have to believe someone. We can't just believe in ourselves, and we have to believe when we prayed, God answered us. No. So my point is this: last night, the NBI confidential agent that they call driver turned out positive for gunpowder. Yung whatever the technical term is there, no? And that person was caught inside the Senate, not in the GSIS. They left a tactical bag at binalikan. And he was caught not by the USA. Huwag ka na magtaka, SP Cayetano. Dahil pag ayaw talaga nila, pag pula ka, itim yan. Kahit sabihin mong kulay, ito itim na hawak mo. Ito, itim to. Anong kulay to? Itim. Kapag talagang ayaw nila sa narrative nila, ayaw nila, sabihin nila puti to. Hindi, puti yan. Hindi, itim to, nakikita Hindi, puti yan. Papaniwalain nila yung tao, puti ito. Ito, kulay puti ito. Paniniwalain nila yan. He was caught by the PNP at by Secretary John Vic. No? So what is my point? We have to pray that the president gets the right information. From day 1, actually from negative day 17, day 14, what do I mean by that? From the first time that one senator told me, Alan, ikaw na. Why do I say ikaw na? About 2 months ago, we had 14 senators. I have the proof. I have one copy. There are 2 copies of signatures, different names, of 14 senators choosing another senator as Senate President. Ang gustong palabasin ni Cayetano dito, nasa Diyos pa rin ang pagpapasya kung magiging Senate siya. Pero sa nakikita niya, meron siyang ebidensya na 14 senator na maaaring hindi siya mapalitan. Okay, mas maganda.
maaaring hindi mapalitan. Yung mga nangyayari ngayon, haka-haka lang yun. Kondisyon lang yung kay Cheese, gagawin ganito, maaaring sana, ito manatiling SP, di ba? Para maasar sila. Para mabuisit sila. Di ba? Para maasar silang lahat. O, di ba? O, sabihin na naman, munting kaalaman kung sa Diyos ka, bakit kang ganyan ugali mo? Hindi ha? Hindi kayo ng pamantayan. Si Abraham nga, voices niya eh. Di ba? Kahit yung mga lingkod dati, David din, nang asar sila sa kalaban nila eh. Di ba? Hindi ganyan kasi pamantayan. Iba tinuro sa inyo siguro. Kaya ganyan. Pero grabe po, magnitude, hindi ko alam kung anong magnitude earthquake to prevent that person from becoming the Senate President. But I had faith, not knowing that ang plano ni Lord, a few months later, ako ilagay. So the wisdom the Lord gave me is start talking to people. So I started talking to people in the administration, simply say, what we can offer you is an impartial trial, and what we can offer you is collaboration, not capitulation. We will not capitulate. Hindi pwedeng under the thumb ang Senate. The Senate cannot be dependent. Senate, executive, and legislative are interdependent. But one cannot be totally dependent on the other. That will lead to a dictatorship. No? So yun lang pinahatid. When Senator Bato rode my car, sabi ko, Senator Bato, you know who I'm talking about, when I'm talking about, sino. If you trust me, Masama daw yun. Pinatakas-an niya si Bato. Masama ka. Nagbibiblia ka pa naman. Basahin mo sa Biblia yung mga masama yun o hindi. Wala silang mababasa nun. Sa Biblia, maraming pinatakas. Tandaan mo yan. Kahit sila Abraham, pinatakas ng Panginoon Diyos sa Egypto yan. Masama ba na ang Diyos noon? Iba namang klase. Hindi. Marami pa. Maraming pinatakas. Tinulungan ni Abraham para patakasin si ganito. Para iisa, matakas si David, mapatakas yung alagad niya. Meron niya kwento kay David, ganito kay David ha. Ito may kwento kay David ha. Kursunada niya yung asawa ng kawal niya. Magandang babae. Ito, hindi kwento to ha. Totoo sa Biblia to. Maganda. Gusto niyang asawahin yung kawal ng asawa. Ha? Ang ginawa niya, sinugod sa digmaan yung kawal. Anya, isugod mo. Ilagay mo sa harapan yung kawal. Kasi bakit ilalagay sa harapan? Para pag sa digmaan, kasi diba natin ang digmaan, salpukan, para yung kawal, matsugi, magurgur. Para pag nagurgur, yung asawa nun, mapunta kay David. Oh, hindi nyo alam yan. Hindi nyo alam yan. Yan ang sasabi ko sa inyo, magbasa kayo. Anya, ba't ang sama-sama ni David? Inagaw yung asawa ng kawal. Nilagay pa sa unahan yung asawa para magurgur. Mapunta sa kanya yung asawa. Kapamaraanan yun eh. Diba? Hindi masama yun. Ano mo ginawa kay David? Naging banal pa. Anya, anong klaseng Diyos yan? Hindi, questionin mo yung Biblia. Naging banal si David. Ang dami pa niyang ginurgur. Oh, bakit? Ipinagtanggol niya kasi yung katwiran ng Diyos. Di ba? Hindi yung katwiran ng tao dito sa bansa sa Pilipinas o sa mundong ito. Kung ang pamantayan mo sa pagiging mabait mo, sa pagiging makadiyos mo, ay yung pamantayan mo lang. Hindi pasado yan. Iba ang pamantayan ng tao sa pamantayan ng Panginoon Diyos. Tandaan yan. Diyan kayo naliligaw. Di ba? Tago si Bato, kasalanan ka, religyoso ka pa naman, itinago mo si Bato, paano kung walang kasalanan yan? Kung wala akong kasalanan, kahit itago ko si Bato, halimbawa, mababasa sa Biblia, walang kasalanan yan. Bakit? Ikaw ba naman, tama ba naman yung lahi mo, ipagkangulo mo sa ibang lahi? Mali yun eh. Ang ginawa mo lang, yung karapatan ng sambayan ng Pilipino. Hindi para kay Bato lang, sa sambayan ng Pilipino. Sa paningin ng Biblia, hindi makasalanan yun. Sa inyo lang makasalanan yun kasi sa pamantayan nyo. I will try to not Pasensya na kayo, nagpipreach na tayo dito. Hindi na to may halo-halo, sabi ko to, halo-halo to, science, politika, biblika, marami kayo matututunan dito. negate this. Sabi niya sa akin, I won't be here if we don't trust you. If I and we don't trust you. Saturday night, he called me and said, I will not go there because dami ng checkpoint. It's almost impossible. But give me the number of one senator who promised me number 14 siya. He called that Tama. senator. Sinabi niya, na ako madulas ko. He told that senator, Naku, tignan madulas. Huwag mo sabihin. Madudulas siya, masasabi mo yung senador. Pag nadulas ka, yung senador na yon, hindi, alam ko ba ang gusto niya sabihin eh. Kasi baka yung madudulas, ito na sa akin lang muntik na masabi niya yung madudulas sa senador kung sino yun. Baka isa sa mga nag-abstain yun. Duda ko si JBRC to yun eh. Diba? Yung pang 14. Huwag mo sabihin, kasi baka ligawan nila yun. Baka ligawan ni Juan Bull yan.
at sabihin na naman, JB, wag ka dito kasi ganito mangyayari sa'yo, etc. Pananakot na naman gagawin ng mga yan. Wag mo na sabihin kung sino yung papunta sa inyo. Wag. Liligawan nila yan, pagsisiraan nila yan. Senator, I will fight for you. I will campaign for you. Do not be afraid. Sige, ito na lang. One Bull, ito sabihin ko sa'yo. Payag si Senator Dante Marcoleta, lumipat sa inyo. Iboboto ka bilang SP. Payag. Gusto mo kasama pa si Amy ni Marcoleta para maging SP ka na ulit, One Bull. Pero may kondisyon. Gawin mong blue ribbon si Marcoleta. Tingnan natin. Sige, ito na lang. Koko, di siya senadora. Ito laro ko. One Bull, payag kami. Diyan na kami sa'yo. Nila Amy, nila Robin. Pero sa isang kondisyon. Iboto nyo, nyo akong blue ribbon. Imbisigan natin mga mali-malitang pera. Kung talaga wala silang tinatago sa mali-malitang pera, sige, kayang gawin nila yon? Tingin ko, hindi. Ibig sabihin, may tinatago kayo. Then he called me. Sabi niya, Lan, I talked to Senator Blanc and I don't think he will, kasi I told him, he promised me if you appear, he will appear. So sabi niya, I asked him questions, I don't think he will go. Hindi pupunta Lan. Sabi niya, hindi na rin ako pupunta kung hindi rin tayo 13. Sabi ko, sir, pang 14 siya, pang 13 ka. Exactly ito sinabi ni Senator Bato, pag-pray ko. At that moment, I felt the sincerity ng isang anak ng Diyos ay magtatanong sa Diyos, what should I do? No? And at that moment, yung prayer ko, Lord, if there are principalities or authorities preventing this, ilagay mo. Sige mo, Okay. sumasampalataya talaga siya na may Diyos. Tanong mo may mga bumabati ko si kay tanong ko may Diyos. Sige, tanong mo. Baka di nga nila alam eh. Ang katwiran nila may Diyos kami kasi gumagawa kami ng kabutihan. Aling kabutihan ang ginagawa nyo? Pamantayan nyo? Naalala niyo yung kwento ko ng kalabaw? Na sabi ng Diyos, wag mo hawakan yan. Pero sa pamantayan niya ng tao, mabuti pag niligtas mo yung kalabaw na may hawak ng kaba ng tipan. Kasi malalaglag eh. Nagmamalasakit lang yung tao eh. Pero nagmalasakit yung tao nangyari. Pinarusahan pa siya ng Diyos. Kasi hindi yun ang pamantayan ng Diyos, yung pamantayan mo. Na akala mo pagiging mabuti, nakabatay sa sarili mo. Akala mo paggawa na mabuti, yung sa pulube, mabibigay ka, talagang mapapag-alaga ka, hindi ka gumagawa, hindi ka nagmumura, mababait ka, malapingklawan ka, aral-aral, tapos ng pag-aaral. Akala nila gano'n ang pamantayan sa Panginoon Diyos. Hindi. Ang pagsunod sa banal na kasulatan, ayan ang pamantayan ng Diyos. Kumpleto yun, nandun lahat. Isa doon, yung katangian ng pingklawan, ayaw ng Panginoon Diyos, yung mga kapaimbabawan. Backtrack. While I was talking to these people from the administration, I went to the former Senate President, Senator Chis Escudero, and sabi ko, pare, pwede bang hindi ako? Ano ibig sabihin? Pwede bang si ate na lang? Si Pia. Kasi mas amiable siya. Wala siyang kaaway. Baka may sumama pa sa kabilang grupo. Maybe 2 or 3 of them would join us. You're closer to the other group than me. You're closer to the administration than me. Baka you can make calls. Sige, I'll make calls kanya, pero kaya mo yan, pre. So sabi ko, I'll pray, and if God tells me, I'll do it. But if it's not clearly me, why should I do it? I'm comfortable. I mean, we're finally in a place that, with my small group in Transform the Nation, I'm doing what I want to do after a long time. Tahimik buhay namin. We have Sunday lunch or dinner. I play with my dog. I see my pamangkins. Wala akong kaaway dito sa floor. From 10 million bashers, I only have 2 million bashers. So why would I want to re-enter? But he told me, no, simple. Go around the 12. Tamo ginagawa ng ibang minority ngayon, nagko-caucus para ikudit atong taong ito. Di ba? Yan sila. Sasabihin mo, magulo si Cayetano? May magulo ba naman ganyan? Di ba? Gusto nila Senator Marcoleta imbestigahan ng flood control para matapos ang issue.
Sila gusto impeachment. Pag sila majority gusto impeachment, itago ang maletang pera. Ha? Ayaw pag-usapan yung bill na nila Senator Marcoleta katulad ng pangkuryente na 2K pababa. Ayaw nila pa. Yan ba hindi magugulo? Magugulo nga yung ganyan eh. Hindi sa physical na magulo, ha? Sa lahat, sa nasyon, apektado yung magulo. No? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po tayo. Nabusog ko naman kayo. Eto, pasensya na kayo, ha? Hindi ako galit. At hindi naman tayo nanlalait. Sa atin lang lesson learned to sa nakakarinig. Dito, isang uri ng talastas to na kung saan marami makikinabang. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. Isang talakayan na mapapakinabangan sa darating panahon pa. No? Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po. Ingat lagi kayo. Abangan natin kung sino magiging SP. Pero sana si Cayetano na lang at si Marcoleta maging Blue Ribbon Committee ulit, maimbestiga na matapos na problema ng bansa bago mabagyo-bagyo na to. Bago una ng malakas at magbaha ulit, maalala na sambayan ng Pilipino na talagang galit nila magpaalala sa kanila ang bawat patak ng ulan. No? Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.